Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa Book of Genesis, chapter 32, verses 22 to 24. At ito po ay ang pagkikipagtagpo sa Diyos sa gitna ng gabi. May tanong po ako. May pagkakataon na ba sa inyong buhay na hindi ka makatulog dahil sa takot, problema, o isang mabigat na desisyong kailangang gawin? Minsan, ang pinakamadilim na gabi ng ating buhay ang siyang nagiging simula ng pinakamagandang gawain ng Diyos sa atin. Tayo manalangin. Ama naming nasa langit, maraming salamat sa pagkakataong muli kaming makapagtipon upang pagnilayan ang iyong salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong mensahe. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, lalo na sa gitna ng aming mga pagsubok. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pagbasa po ng salita ng Diyos ay matatagpuan po sa Genesis 32, 22 to 24. Nang gabing iyon ay bumangon si Jacob, isinama niya ang kanyang dalawang asawa, dalawang alipin, at 11 anak na lalaki at tumawid sila sa batis ng Jabok. Matapos niyang maitawid ang kanyang pamilya, ipinatawid din niya ang lahat niyang ari-arian. Naiwang mag-isa si Jacob at may isang lalaking nakipagbuno sa kanya hanggang sa magbukang liwayway. Si Jacob ay haharap sa isa sa pinakamahalagang sandali ng kanyang buhay. 20 taon na ang nakalipas mula nang dayain niya ang kanyang kapatid na si Esau at tumakas upang iligtas ang sarili. Ngayon ay pauwi na siya. Ngunit hindi niya alam kung siya ba ay tatanggapin o paghihigantihan ng kanyang kapatid. Bilang paghahanda, ginawa ni Jacob ang lahat ng kanyang pwedeng gawin. Hinati niya ang kanyang pamilya, naganda ng mga regalo para kay Esau, at pinag-isipan ang bawat posibleng mangyari. Ngunit matapos niyang maitawid ng kanyang pamilya at lahat ng kanyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. At doon mismo sa kanyang pag-iisa, siya ay sinalubong ng Diyos. Ang lalaking nakipagbuno kay Jacob ay kinikilalang isang banal na kinatawan ng Diyos o isang pagpapakita ng Diyos mismo. Bago ayusin ng Diyos ang problema ni Jacob sa labas, inayos muna niya ang puso ni Jacob. Ang tunay na laban ni Jacob ay hindi laban kay Esau, kundi laban sa kanyang takot, pag-aalala, at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Madalas ding gawin ito ng Diyos sa ating buhay. Hinahayaan niya tayong mapag-isa upang mas marinig natin ang kanyang tinig at maranasan ang kanyang pagbabago. Kaya po sa ating buhay, katulad ni Jacob, marami rin sa atin ang abalang-abala sa paggawa ng mga plano bilang mga trabahador, magulang, pinuno, healthcare workers. Sanay tayong humanap ng solusyon sa bawat problema. Ngunit may mga pagkakataong dumarating ang mga sitwasyong hindi kayang lutasin ng ating karanasan, ng ating kaalaman, o posisyon. Maring ito ay isang karamdaman, problema sa pamilya, suliranin sa trabaho, o isang kinabukasang puno ng pangamba. Sa ganitong mga sandali, hindi sapat ang ating sariling kakayahan. Ang higit nating kailangan ay ang presensya ng Diyos. Lahat tayo
ay may kanya-kanyang jabok. Ito ang lugar ng pag-iisa, paghihintay, pagluha, at pakikipagbuno sa Diyos sa panalangin. At kadalasan sa mga sandaling ito, tunay na binabago tayo ng Panginoon. Hindi agad inalis ng Diyos ang problema ni Jacob. Una muna niyang binago ang puso ni Jacob. Kaya din sa ating buhay, bago baguhin ng Diyos ang ating sitwasyon, madalas ay binabago muna niya ang ating pananampalataya, karakter, at pagtitiwala sa Kanya. Kaya po, mas mahalaga sa Diyos ang ating pagkatao kaysa sa ating kalagayan. Bago niya baguhin ang ating sitwasyon, pinagbago muna niya ang ating puso. Kung ikaw ay dumaraan ngayon sa isang mahirap na yugto ng buhay, huwag mo agad itanong, Panginoon, bakit ito nangyayari? Sa halip, itanong mo, Panginoon, ano ang gusto mong ituro sa akin sa panahong ito? Maaring ang gabing tila pinakamadilim ang siya palang naghahanda sa iyo para sa panibagong umaga ng puno ng pagpapala. Kapag nakatagpo natin ang Diyos sa ating jabok, hindi man agad mabago ang ating sitwasyon, tiyak na magbabago ang ating puso. At kapag nagbago ang ating puso, magbabago rin ang paraan ng ating pagharap sa buhay. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat sapagkat hindi mo kami iniwan o iniiwan sa gitna ng aming mga takot at pagsubok. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo higit kaysa sa aming sariling kakayahan. Kung kami man ay dumaraan ngayon sa aming jabok, tulungan mo kaming makita ang iyong layunin at maranasan ang iyong presensya. Baguhin mo ang aming puso upang lalo kaming maging katulad ni Kristo at maging pagpapala sa iba. Sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.